Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kami ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi na totoo? Target mag-right? Asset po talaga. Bukod po yung kay kapatid ni. When you say, sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad, anong ibig sabihin? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Bidaya, can you kindly confirm to us kung yung pangalan ni Balot ba yun? Brian Laresma. Brian Laresma is included dun sa list. Para lang kasi the reason why you invited is not to the status. With regards to sa subject of fight. I guess Balot, Brian Laresma. Tapos siya sa And also the time that they have coordinated with they was from 7:45 of August 28 to 7:45 of May 29. Is that correct? Yes, sir. That is the post time of operations. Yes, sir. Approved time of operation. Yes, sir. But they operated prior to that confirmation. Yes, sir. Yeah, because they generally don't time. Yeah, okay. Anyway, confirm na po yun. So, NBI, sa autopsy, ano po nakita po yun sa other After po, Mr. Chair, at the autopsy submitted by our medical officer that stated in the second page of the hospital, gunshot wound, right. yeah, gunshot wound, Kanan, tayo. at again, loss of blood. Yes, ma'am. So, can you kindly you have this kind of procedure and find out how many hours how many hours yeah, pag-ubos ng yes, so ilang oras ka dapat magpusa ng dugo bago ka mamatay. So, because very crucial kung yung panahon na yun that they said that dinala sa hospital nung alas 7 tapos namatay siya nung 7:09. So, you have that kind of knowledge of how to measure yung time of loss of blood in relation to those the death of that person. Your Honor, considering that I am not hemorrhagic shock was immediate loss of life. He sustained a wound was very bad blood, and immediate medical intervention. Yeah, assist po kayo yung doctor na siguro. Sino ba nagdala ng kay Brian doon sa hospital? Sino nagdala? Si Chavez, saka si Carpio, saka si Trinidad. Yeah. So from the time na from the bridge, so dinala nyo doon sa district hospital, di ba? Meron kasi isang hospital doon yung San Juan Hospital, Doctors Hospital, na 2 kilometers away. Pero dinala niyo siya doon sa 4 kilometers away. Why? Ano reason doon? Pero nakita niyo naman yung di ba, yung victim na nandun na maagos dito. Nagtani pa kayo ng first aid, tinakpan niyo yung kanyang paa o whatever. Pati yung dugo niya talagang umaawas o something like that. So how many minutes away from the bridge na nakarating kayo sa hospital?
minutes. And it's like 4.5 kilometers. Di ba? 4.5 kilometers, 10 minutes. And I was wondering dapat pag ganun kasi emergency, di ba? Handa na dyan, bilang malapit na yun. Sa San Juan Doctors Hospital, binisara nila, hindi sa dinalag sa San Juan District Hospital. 2 kilometers is so crucial in the life of that person. Diba? Kasi nga, nag-aantay kayo ng oras. Well, I really don't know. Let the court decide on that. But here, what we wanted to find out is, siguro, before that, sige, maglalas ako doon sa mga victims. Congressman Barbara Shepherd. Sila po ito. Just wanted to when we finally find out, Chairman, kita natin dito sa incident. Hindi ito ngayon lang nangyari. Maraming lapses in the operation, maraming omissions in the reporting, at higit sa lahat, maraming illegal na ginawa doon sa operations na ito. Number one, gumamit sila ng leader na parte ng ebidensya ng isang krimen, which is a clear violation. Number two, ay nagtanim ng baril at saka nagtanim ng droga. Apparently, this is what's coming out from the affidavits executed by the National Police. Number three, there was a clear omission of the facts and the truth in the conduct of this operation. Kasi, kumuha sila ng bagong narrative. Kumuha sila, kinilit nilang maging legal, isang illegal at hindi tamang operasyon sa anti-drug drugs operation. So, hindi lang mabigat dito. Pati yung evidence. Eh, hindi lang ito nangyari dito sa Laguna. Marami ng instances where this planting of evidence was being used to justify an illegal anti-illegal drugs operation. Ano ang punto ko, Mr. Chairman? My point is that when we write this, we should clearly state that all the commanders of the Philippine National Police, from the regional director down to the provincial directors, down to their DCPs, dapat very clear, sabihan ninyo ang inyong mga patrolman, ang inyong mga master sergeant, at inyong mga tao sa ilalim ninyo na bawal gumamit ng ebidensya na naka-impound sa kanilang area. Bawal mag-planting ng ebidensya, which is education. Continuous education na lang. Kasi meron pong matitigas ang ulo. Na alam naman nila na illegal mag-planta ng ebidensya, pero ginagawa pa rin nila. For whatever motivation, we don't know. Yung iba, sinasabi nila, kasi kailangan may performance tayo. Kailangan meron tayo na accomplishment. So kung ganun ang motivation, palagay ko walang mangyayari sa ating anti-illegal drugs operation. Mauubos ang ating kapulisan. Walang maiiwan. Marami ho matitinong pulis. Iilan lamang ho yung mga pulong dyan. Iilan lang yung mga scalawags dyan. And I'm sure top commanders are doing something about this. But again, as I stated earlier, hindi dapat mawala ng accountability yung mga tao na umabag sa batas, higit sa lahat, kuha ng buhay. Kaya I hope, Mr. Chairman, talking about this issue must be given a profound attention. For the reason that this should never happen. At sabi lamang po sa ating mga commanders, alam nyo yung Republic Act 9165, nakaklaro mo doon. Ang lead agency dito na anti-illegal drug operation ay ang PDEA.
Hindi mo yung mag-drug bust kayo, mag-raid kayo, pagka natapos na, tsaka nyo sasabihan yung ideya para ma-justify yung ganon ang intensyon ng batas. Ang intensyon ng batas ay dapat manguna sa laban sa illegal na droga ang ideya in close coordination with our law enforcement agencies. Specifically, Mr. Chairman, ano yung evidence, nagkamit ng mga ebidensya na mali, naggawa ng report na scripted, gumagawa ng kwento na hindi naman natutuhanan. At syempre, yung sinasabi natin na anti-illegal drugs operations, those people are taken. Tayo niya, may nag-police na muna. Tinanong ko, wala lang yung huling hearing, ang tanong ko, kayo ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Sabi nyo, 6:25, may nag-fax. Ito ang kinonform ng PIDEA, di mo ba? 6:36. 6:36. Sinabi nyo, 6:36. Eh, 6:20, may nangyari ng insidente. Right? Kasi apparently, the medical legal records states that the victim was shot 6:20 p.m. Yung fax message. The message was sent 6:36 p.m., correct? Yes, po, Your Honor. O 4:25, base dun sa video pinakita ni Chairman, nakapunta na doon yung green na kotse at saka yung pulang kotse. Karoon ng insidente at 6:20. So lahat natapos na prior to the reporting or coordinations with the DEA. So that was a great violation of the law. So I hope this will become an institutional educational program for all police personnel. Lalo na po yung mga nag-implement ng mga nasa ilalim. So the commanders will be tasked and must put this in their daily briefings if that is necessary. So, having said all this, I do hope that in our meeting work, this will be profoundly stated in this meeting. Thank you, Chairman Barbers, and we'd like to acknowledge the presence of Ben, Congressman Torres. So, ito po ang ating Chairman ng Transportation. Ako. Thank you, recognize. Thank you, Mr. Chair. Budget Maray. Overhead ng DEU sa mga police station. Yes, sir. O ikaw ang head. Peter, Your Honor. Sabi ko parang, Peter po, Your Honor. hindi, yung opisina na DEU ng Atman Police Station, sino ang boss doon? Mali, sir, ay sa Walang opisyal na assign doon. po, sir, ay meron. Narinig po yung dati na. Salamat po. So, ang ibig kong sabihin, dadala mo lang opisyal ng San Juan Police Station, yung police at yung assistant police. Mali po, sir, yung medyo bating po. Napunta na ako tapos may Billy, why is that? Ito bang operation na ito, ipinaalam ninyo sa inyong chief of police?
Your Honor, after po nung... Sagutin mo yung tanong ko. Tanong ko sa iyo, ito bang operation na sinagawa po ninyo ay pinaalam mo muna sa iyong team of police bago nyo ginawa yung operation? Importante yun eh. Hindi. So, ibig mong sabihin, ikaw mismo ang lahat na nag-desisyon na gagawa kayo ng operation laban kay Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. Ikaw ang nag-isip lahat. Ano po yung mga kasama ko ng tatanggap? Ikaw ang boss eh. Iiwas ka kagad eh. Ikaw ang boss ng DEU. Diba? So, ikaw ang dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, diba? As a matter of fact, kasama ka sa operation, nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan dito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw gumawa ng istorya na yun. Tama? Kaya ikaw ang nagplano, nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit ninyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, hindi nyo sinasabi sa akin, o dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma. Yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Makasip po na. Ha? Makasip po na sinasabi sa akin. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Iba ba siya dun sa kapatid ni Franklin Trinidad? Papa po yun. Diba? Diba ang one is, teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset na lang? Sabi ko na po sa atin, Yung official siya na asset. Na-interview mo na ba, Epe, ay PD? No, sir. Bakit hindi nyo tinatanong kung totoo yung sinasabi ng kanya ng mga taga-San Juan? Sir, just count the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but Yes, sir. when kung yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka agad sa istorya yung kapatid ni Sergeant Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Papasahin mo yung bagong affidavit na binigay. Kaya kung tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi dumating. Ang tumawag kay ang nagsabi na nandun si Brian Larenas ay si Franklin Trinidad. Alin ang totoo? Sabi kayo na totoo. Hindi nyo. Kulang yung affidavit ninyo eh. Kung bubukin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi na totoo? Sergeant Pacray? Makasip po talaga. Bukod po yung kay kapatid ni... When you say, sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad, anong ibig sabihin? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis.
Bali, sir, nakita nung time na yun, napupunta din yung kapatid. Ibig sabihin, here, coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Dahil na-monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir. Okay. Pero pa, isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Kumigit kumulang yung honor, mga 6:36. At ang tunay na nangyari, dumating yung kayo, nakasakay sa green na sasakyan. Nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, binaril mo naman sa Perez, di ba? Kaya ang tama niya sa likod ng paa. Tama. Kasi ito na ang istorya talaga. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya na sabi ni Chairman Barber, nung naparil nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba sa atin pakarayag? Yes. Kasi dun sa video, 4:20 na lumakad kayo eh. 4:20, lumakad kayo. Sa lugar. Tama? Kaya nagtataka ako, 6:36. 6:36 din yung pag-receive ng playa ng inyong coordinate. Paano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Eh kasi through fax pa yun na PDEA yung coordination nila. Yes po, sir. Through fax po. No. Eksakto yung oras na pag-receive ko ninyo. Yeah, ito corrected, sir. Email po. Email. So, eksakto yung oras na pag-receive. Nandun yung time eh. Yes po. Yes. 6:36 ang pag-receive ng PDEA doon sa inyong email for coordination. 6:36 din. Sabi ninyo sa inyong mga affidavit sa pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yun? Yung mga sagot ko sa akin katanungan. Paano nangyari yun? Kasi yung istorya dito, maski sa affidavit din, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Ha? Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh. Naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Okay, yun eh, normal instinct of self-preservation. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo katotohanan, kulang po eh. Hindi pa rin yung sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang nakikita ko dito sa lahat ng affidavit na binigay nyo dito. At Actually, no, not yet. Okay, go ahead. I'll go to the chief of police. Edith, kilala po ba yung hepe mo? We were in Kaduna, official police officer. So you had the occasion to work with him. He was the investigation officer of Kaduna PNP. During that time, sir, I was the chief of police. Ikaw ba ang pumili sa kanya para maging hepe? No, sir, natatanggol lang po. Kasi if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir.
So, tatanong kita, having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong hepe? No, sir. No. Yes, sir. And maybe you have your own reason. Yes, sir. Yes. I will not venture to ask already the reasons. Kasi alam ko na rin siguro yan. Colonel Tal, would you please define to me the phrase command responsibility? Doctrine of command responsibility po, sir, dapat na-answer ng nangyayari sa unit, sir, ay number ng commander. Kaya ka pala makalitik-tik. Ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may problema ka na sa command responsibility. So, I think, ED, I think you know what to do. And you will know the charges that will be filed against him. At least. Thank you.